Minamahal, tayo ay tumayo at magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin po ng ating beloved preacher, Brother Hill Cruz. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Bar Joey Mancera. At tayo po muna yung magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. And praise God. Hallelujah. O dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuko ko ng mga biyaya sa bungang panalangin namin, dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilmeda and Papa O God. Hallelujah. Praise God. Sa Panginoon ko po kapasalamat sa bawat yugto na aming pinagparte ng isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka ng sa amin sa tutuwin na O Diyos, subalit bago po yan, misa ba kami buong pagpapakumaba, himingi ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansaban ng kalooban. Patawarin mo bawat sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunasaka ng akin, wala po akong magagawa. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan ng spiritual para siyempre kamaraan ng maintindihan na aming mga iniibig ng mga pagbuhan, mabisita mga datiyan, magiging sa aming blood webcast viewers, itong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, daman sa pindas at doesn't believe, cast out from us and bind the power of darkness and anoint the Lord. In the name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unang sa lahat ako nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakil, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuk ng mga biyaya, and we give double honor and respect and cherish the blessed memories and teaching and preaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeda, beloved Honorable Pastor Nis Almeda, beloved Mama din sa ating mga beloved children of Almeda family in the Philippines, as well in US and in Canada, at sa lahat po ating mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran sa lahat ng ating pong mga beloved webcast viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Beloved sons of God, our Father in heaven, in the name of dear Jesus Christ, will hearken to our voice if we walk uprightly and obey all His commandments and do all those things that are pleasing in His sight. Mga inibig, ang ating Ama sa Langit, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ay dirinig ng ating mga daing kung tayo po'y lalakad ng matuwid at susundin ang lahat ng kanyang kautusan at lahat ng mga bagay na kalugod-lugod ay ating gagawin at ang Diyos ay malulugod sa atin. Kaya ang sabi po dito sa from the 1 John, chapter 3, verse 22, kaya nilaman po. The first book of John, chapter 3, verse 22. And whatsoever we ask, we will receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. God bless po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, ang talatay 22. At anumang ating hingin ay tinatanggap na natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. God bless yung kapatid and God bless His Word. So napakaliwanag mga inibig ko, na pag tayo po ay tumutupad at kinatalima at ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko, lahat ng iyong hilingin sa ating pinakamamahal na Panginoon ay ito po'y pagkakalob sa atin. Sa tamang panahon, kung ito'y pagkakalob ng Diyos, ibibigay sa atin. Kung hindi naman, yes, we just wait. At kung hindi naman talagang ayaw naman, ibig sabihin, baka tayo mapahamak. Pero ang Diyos ay dumidinig ng ating mga panalangin pag tayo po ay magsasagawa ng lahat ng kanyang kahatulan. Sa mga napakinggan natin mga patutukan nila magmula sa simula, mga inibig ko. Pangalawa hanggang pangatlo, hanggang sa matapos may inibig, nang sila po'y maglingkod ng buong katapatan without any mental reservation but rather with open heart, isinagawa ng buong puso, ng buong katapatan,
ang banal kalooban ng ating mahal na Panginoon, yung mga itinuro, yung mga iniwan turo sa atin ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Napakinggan natin yung una nag-testify kanina, mga inibig ko, na talaga naman pong mahirap talaga makapasok sa government, mga inibig ko, pag wala kang backer. Pero dahil siya po ay gumagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon, nakapasok siya roon sa isang university na yan, mga inibig ko. Oh. At talaga naman pong hindi lang yun, at talagang binigyan pa siya ng ibang kanyang pagtuturuan, mga inibig. Ang ating mahal na kapatid, gaya ng ating nasabi kanina ating kapamanggawa, na isa lamang pangkaraniwang manggagawa sa auto supply. At sabi niya sa kanila, sa patutunan nating mahal na kapatid, elementary grade lang siya, mga inibig, graduate lang siya, mga inibig ko. Pero binigyan siya ng angking talino ng ating mahal na Panginoon. Na isang dating empleyado, ito po siya po ngayon ang may-ari, siya na ang may-ari, meron siyang sarili na pag-aari ng auto supply. Kumbaga sa Banawi, siya ang Banawi dito sa parte ng sa Marilao, mga inibig ko, sa kahabagan ng mahal na Panginoon. At dahil yan, sa bungang panalangin ng ating beloved parents in the Lord, dahil kanila pong kinalima, sinunod ang banal na kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating beloved kapatid, yung sister na nagpatuto kanina, anong sabi ng kanyang yung tita na nagpatuto na, buhayin mo lamang ang aking mahal sa buhay na ito. Ako'y maglilingkod sa iyo. O, sinunod ng mahal na Panginoon sapagkat nakita ng dakilang Diyos na sila po yung maglilingkod ng buong katapatan. O, talaga naman pong ipinagkalob ng Diyos, binuhay yung kanyang mahal sa buhay. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ba, praise the Lord? Kaya nga hindi nagkulang ng pagtuturo at pangangaral ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Kaya kung tayo po'y tutupad ng lahat ng kautusan ng ating dakilang sa buhay, ano man ang ating hingin ay pagkakalob ng Diyos. Subalit, may mga bagay na kung saan ay, bakit po ba hindi rin ng Diyos ang mga panalangin ng mga tao, lalo na mga ilang Kristiyano na hindi pa sinasagawa ng kalooban ng ating dakilang sa buhay. Anong dahilan? Ano po sabi dito sa Isaiah, chapter 59, verses 2 up to 4, balik sa 1, kaya nila po. The book of the prophet Isaiah, chapter 59, verses 2, 3, and 4. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies. Your tongue hath muttered perverseness. None calleth for justice, nor any pleadeth for truth. They trust in vanity, and speak lies. They conceive mischief, and bring forth iniquity. Verse 1, Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither is ear heavy, that it cannot hear. God bless you po. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 59, ang talatay 2 hanggang 4, balik sa 1. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang iyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumhan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan, ang inyong mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Walang dumadaing ng katwiran at walang nanananggalang ng katotohanan. Sila'y nagsisitiwala sa walang kabuluhan at nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y naglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. 1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. Amen. God bless you, kapatid. Praise the Lord. So yan po ang dahilan, mga inibig ko, kung bakit ang mga ilang Kristiyano ay hindi pinakinggan ng ating malamang, lalo na yung mga hindi nagilingkod sa Diyos. Sapagkat ang dahilan, mga inibig ko, sapagkat sa dami ng kanilang nagawang kasalanan, kasamaan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang Diyos na dumidinig sa kanila. Pagtatawag sila mahal sa mahal na Panginoon, sa Biblia mismo nagsabi, God heareth not sinners. Ang Diyos ay hindi dumidinig ng mga panalangin ng mga masama, mga inibig ko. Kaya pag nanalangin, maging namang ilang Kristiyano na hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos,
Itatago niya yung mukha niya, ayaw kanyang makita ng mahal na Panginoon. Subalit, pag tayo po'y tumutupad at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng mga panahon, ano yung mga bagay na kalugod-lugod na kinalulugdan ng Diyos? Yung tayo nagtatapad sa pagsunod sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Nagtatapat tayo sa pagbibigan at yung makasapong bagit handog. Lagi tayong dumadalo, bumagyuman, umulan man, lumindol man, anuman ang kalagayan ng panahon, mga inibig ko. Ang mga anak ng Diyos ay nagpapatuloy, dumadalo, mga inibig ko. Diyan nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Lagi kang nagpupuri. Huwag mo katamaran ng pagpupuri sapagkat ito may kapangyarihan ng Diyos. Pag nagpuri po tayo, bababa na presensya ng Diyos, mga iniibig ko. Yung kalungkutan mo, kalumbayan mo, kahit mamatayan ka, papawiin niya ng Diyos. Ikaw ay aaliwin ng kanyang nabanal na presensya. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Mag-aayuno, lalo pat ating namamaras ang nalapit na pagbabalik ng Diyos. Rapture will take place any moment na, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin yung kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko, wag na wag po yung mag-wave. Ano man ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, panghawakan po natin yung ating mga kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa 1, hindi umigsi ang kanyang kamay. Upang hindi pa tayo mapakinggan ng mahal. Laging bukas ang kanyang tenga sa bawat sa atin pag tayo po'y tumutupad ng kanyang katulang. Subalit, pag hindi po tayo nakinig, hindi natin tinreasure yung mga iniwan turo sa atin na ating mga magulang sa ating mahal na panahon, ano ang warning na banal na kasulatan? Job, chapter 36, verse 12. Kaya nilang po. The book of Job, chapter 36, verse 12. But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge. God bless you po. Dito po sa Aklat ng Job, Kapitulo 36, ang talatay 12. Ngunit kung hindi sila mga kinig, sila'y mga mamatay sa pamagitan ng tabak, at sila'y mga ngamatay na walang kaalaman. Amen. So ito po'y babala ng banal na kasulatan. Hindi dito pinag-uusapan kung tayo tumagal po ng ilang dekada sa paggawa na gawain ito, may inibig ko. Kundi bagkus, atin lagi nating alalahanin, lagi nating bulay-bulayin yung mga iniwan turot aral sa atin ng ating mga magulang sa mahal na panahon na pinagpapatuloy ng mga beloved children, whole the family, minibig ko, atin po yung itresyo na higit pa sa kamayamanan sa mundong ito. Sapagkat Biblia mismo nagsasabi, pag hindi ka nakinig, mga inibig, lilipulin ka ng ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng mga kalamidad ng mga dumarating, mga salot, mga inibig ko. Sa mundo natin ito, andyan na mga trahedya na sinasabi ng banal na kasulatan. Subalit ito'y pinahintulot ng Diyos upang ang mga tao ay makalapit sa ating buhay upang kanilang daing ay ditinggin ng ating pinakamamahal na panahon. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang kung tayo po ay tatawag sa ating mahal na Panginoon, tayo dadaing sa Kanya, hindi tayo bibiguin, may inibig ko. Anong sabi ng banal na kasulatan? Dito po sa Mikas 6:8 and Joel chapter 2 verse 12, kanya lamang po. The book of the prophet Micah, chapter 6, verse 8. He hath shewed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. The book of the prophet Joel, chapter 2, verse 12. Therefore also now saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. God bless you po. Dito po sa Aklat ng Mekas, Kapitulo 6, ang talatay 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Dito po sa Aklat ng Joel, Kapitulo 2, ang talatay 12. Gayon may ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangis
at may pananambitan. Amen. Amen. Everybody praise the Lord. Pakihanda po ang last verse, Jeremiah chapter 33, verse 6, Jeremias 33, talatang 6, huling talata po yan. Maganda manugtog mamaya. Mga inibig, ito po ay pinagagawa ng ating dakilang sa buhay upang yung ating mga daing at panalangin ay laging tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang hiningi sa bawat sa atin na tayo lumakad ng may kapakumbabaan. Maging humble tayo sa tutuin na sa harapan ng ating mga Panginoon. Isagawan natin ang lahat ng ating mga katungkulan na doon ang kapakumbabaan and modesty aside, nakita natin sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon, di ba, Chinholm and the family, yung pagiging papagkumbaba, manibig ko, sapagkat pag ikaw nagpakumbaba, itataas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung ikaw naman ay nagmamataas, ibabagsak ka ng ating dakilan sa buhay. Samantalang kahit nandun ka sa itaas at nanatili ka sa ibaba, hindi ka nababagsak kasi nanatili ka doon sa ibaba, manibig ko. Ang gusto ng mahal na Panginoon na hiningi sa atin, magpakumbaba po tayo sa tutuwin na sa lahat ng tao may inibig ko sa mundong ito, ipakita natin na tayo ang ilaw, tayong asin ng sanlibutan ito. At ang sabi pa ng banal na kasulatan po na magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno, may pananangis at may pananambitan. Kaya napakalaga ng pag-aayuno, mga inibig ko. Bagamat minsan, sa mga hindi tunay na Kristiyano, mahirap talaga ang mag-ayuno. Maging sa atin, mahirap mag-ayuno, mga inibig ko, kung wala din lang ang habag ng ating dakilan sa buhay, manibig, kahit isang araw hindi natin kakayanin. Maalala ko na ako pa yung nasa reliyon. Pag alas 9 pa lang, hindi pa ako nakapag-almusal, nanginginig na yung lamang ko, mga inibig ko. Kaya nung ako'y baguhan dito, mga inibig ko, nang marinig ko yung 3 days, imposible ka ako. Lalo na nung 5 days. Nung lalo narinig ko na yung 40 days, nung 93 days pa ang ating minamahal ginagana pastor. Pero nung ako po ay sumunod at tumalima, tinupad ang kalooban ng Malapanoon. Yung unang araw ng fasting ko, 3 days absolute sa kabahan ng Malapanoon. Sabi ko, totoo pala talaga ang pag-ayuno. At ito ang naging puhunan ng banal na gawang ito, yung mahahabang pag-aayuno, pagpupuri, pagsasakripisyo ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nandito ngayon, mga inibig ko, dahil sa pag-aayuno ng tao ng Diyos, totoong pastor na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't anuman ang mga pagsubok na ating kaharapin, kahirapan man yan, kamatayan man yan, hindi yan makapagpapahiwalay sa ating paglilingkod, sa ating pinakamahal na Panginoon. Lagi natin tingnan yung dakilang kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig ko, pag nagawa natin ang mga bagay na yan, may pangako ang dakilan sa buhay. Jeremias chapter 33, verse 6. Kailan mo, last verse na po yan. The book of the prophet Jeremiah, chapter 33, verse 6. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. God bless you po. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 33, ang talatay 6. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila, at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Amen. Purihin ang ating pinakamalapan. Palakpakan natin dahil sa buhay, yung buhay na palakpak sa ating malapan natin at magsabing, praise the Lord! Ang dakilang Diyos ay magdadala sa atin ng kagalingan, ng kagamutan. Everlasting peace na nagmumula sa ating malapan, pagkakalob sa atin. Sino tayo? Sa tayo dating maraming basahan. Subalit tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon na tayo po, dahil sa pagpupunyagi, pagsasakripisyo ng tao ng Diyos, tayo ngayon ay nandito ngayon na pinagpapala ng mahal na Panginoon, nakamta natin yung triple blessing na pangako ng Diyos, pagpapalang physical, material, lalo tigis spiritual na pagpapala. Kaya hindi rason, mga inibig ko, yung ating mga kinakaharap na mga pagsubok, trials, persecution, mga inibig ko, ang tingnan natin lagi, yung dakilang kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin, pag tayo gumagawa lagi ng mga bagay na kalugod-lugod, lahat ng hingin natin sa ating mga panahon, ipagkakalubyan ng Diyos sa tamang panahon. Tayo pala tayo tumayo, mga inibig ko, at sa ating mga inibig ng mga bisita, we are inviting all the beloved visitors to please come forward. Sa ating mga beloved viewers, now is the day of salvation, now is the accepted time. At habang kami binibigay po ng pataon sa ating beloved ordained preacher,
Louie Angles sa kanya pong altar call. Amen, praise God.